Narito na ang programang Hatid ay Balitang Napapanahon, programa at serbisyong tapat at aksyong mabilis para sa inyo. Aksyon Dole sa DZMM. Manggagawa ka man o namumuhunan, bida ka dito! Bida ka dito! Sa pangunguna ng Department of Labor and Employment, sama-sama nating abutin ang marangal at maunlad na bagong Pilipinas. Aksyon Dole sa DZMM! Kasama ang mutya ng masa Doris Bigornia at Dole Assistant Secretary Leng Serrano. Aksyon Dole! Aksyon Dole sa DZMM! Sabado, pero tayo ay kailangang kumayod dahil ito ay ang ating handog para sa ating mga kapamilya at lahat po ng serbisyo at lahat ng proyekto, programa ng Dole. Ay, wag na kayo maghanap kung saan papupunta. Dito lang po yan sa ating programa, Aksyon Dole sa DZMM. Isang maunlad na umaga mga kapamilya at kaserbisyo. Ito nga po ang programang para sa bawat Pilipino. Maghahatid ng balita, aksyon at serbisyo sa inyo. Ako po si Doris Bigornia. Magandang umaga partner at magandang umaga po sa mga nanonood at nakikinig sa ating programa. Ako naman po si Leng Serrano mula sa Department of Labor and Employment, maghahatid ng mabilis at tapat na serbisyo para sa maunlad na bagong Pilipinas. Yan, yung nakikita ninyo, si Asik Leng, bago sa paningin ninyo. Pero yan, pakalat-kalat ito sa Dole. At kung baga, lahat ng trabaho ay kinukuha niya. Kaya, Asik, maging ano tong tawag doon, laban lang tayo at konting yabang. Naku. Dahil tayo ay nagtatrabaho, nagsiservisyo. Kaya nga po, tutok na mga kapamilya dito, ikaw ang bida bukod kay Asik Leng. Aksyon Dole sa DZMM. Ay, ako pa rin pala. Ako pala yung walang energy. Energy! Sabado. Bigyan nyo ng mga 3 kape itong si Asik Leng. Sa ganun, ay tumaas ang kanyang energy. Special nga po, ngayong araw na ito, Asik, yes. Dahil may nagbe-birthday, akalain mo yan. Kilala mo ba kung sino ito, Asik? Ako, alam ko lang yun, napaka-special nitong taong to, partner. Siyempre. Alam mo, meron talaga special itong nagbe-birthday. Pero para sa akin, sabay ng special na birthday din ng aking boyfriend for life, ng anak ko na si Lorenzo Noel. Happy birthday. Happy birthday, anak. Ayun. Pero uunahin na rin natin si Pangulo. Dahil may papansit yata, May handog. Meron po handog ng ating Pangulo. Yung Dole, handa ba na ano ba dapat kayo magre-regalo o tayo ang re-regaluhan ng Pangulo? Ganun mo, parang naging baliktad ho yata, partner. Ang Pangulo pa ang may handog sa ating mga kababayan dito po sa ating handog ng Pangulo, service fair. Alam mo, at syempre ang Department of Labor and Employment ay kasama po dyan. Ayan. Kasama po na nagbibigay ng serbisyo. Sanabi nga po natin, this is a very special day. Ito naman ay bigay ng ating Pangulo. At bago po yun, happy birthday po sa ating President PBBM. Yan. Opo. Mahal kong Pangulo, happy birthday, beken naman, di ba? Idinaraos din ngayon ang handog ng Pangulo Serbisyo fair sa iba't ibang lugar sa bansa. Mayroong ibinabahagi ang Dole na mahigit 500 milyong pisong pangkabuhayan, usang ka pa, at 80,000 trabaho para sa mga manggagawang Pilipino. Layunin po ng handog ng Pangulo 2025 na maihatid ang mga programa at serbisyo ng gobyerno sa bawat Pilipino sa buong bansa. Aba? Buong bansa ba ito? Asik? Yes. Ganun pala. So, sige, asa na ba yung bag ko? Pupunta muna ako doon. Ikaw na muna dito, ha? Baka naman po dumating rin dito Oo nga, ang handog. tayo pupuntahan. Hintayin po natin. Ayan, very good, very good. Tayo napapakinggan po sa DZMM Radio Patrol sa 30 FMR Regional Stations at sa bayang napapanood nationwide sa DZMM Teleradyo Cable Channel. Available rin po tayo sa free
free-to-air digital TV sa Channel 31, PRTV Prime Media. Napapanood din tayo sa buong mundo lang naman sa pamamagitan ng The Filipino Channel o TFC at I Want TFC app. Maaari kayo mag-comment sa ating live stream sa Facebook at YouTube pages ng Department of Labor and Employment, DZMM Radyo Patrol sa 630 at DZMM Teleradyo. Pwede po kayong tumawag sa 8924-4101, local 5671, 5672, 5673 at magpadala ng inyong mga mensahe sa DZMM Teleradyo Viber 0919-278-3000. Babasahin at sasagutin po natin ang mga yan mamaya, partner. Correct. At saan pa kayo makakita ang ASEC mismo ang magbabasa at sasagot sa mga concern ninyo na yan? Okay. So bago ang mga concern ninyo, narito po ang ating mga bali-trabaho. Mga isyu sa trabaho at negosyo, balita sa sahod, benepisyo at pag-unlad ng bawat Pilipino, hatid sa inyo ng Bali-Trabaho! Bali-Trabaho! Okay. Ito nga po ang ating mga bali-trabaho, no? Sagasaan na natin ang lahat ng mga issue dahil ito, importante po sa ating lahat, uring manggagawa. Itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., si Labor Secretary Bienvenido Laguesma bilang Vice Chairperson ng Education and Workforce Development Group o EWDG. Noong ika-13 po yan ng Agosto. Magsisilbi ang grupo bilang Central Coordinating Body para sa lahat ng bagay na may kaugnayan sa education and workforce planning. Inatasan ang EWDG, bago to kaya nagbabakil ako na bumuo ng komprehensibong 10-year National Education and Workforce Development Plan na layong iangkla ang education system ng Pilipinas sa pangangailangan ng labor market. Inaasahang makapagbibigay ang development plan ng gabay sa mga ahensya ng pamahalaan sa paggawa ng estratehiya para palakasin ang koneksyon ng edukasyon at employment para tiyaking may kakayahan ang mga manggagawang Pilipino sa iba't ibang industriya. Isinulong din ang collaboration ng mga local government units, pribadong sektor, state universities and colleges at iba pang sangay ng pamahalaan. Umabot naman sa halos 700 milyong piso ang naipalabas bilang Judgment Award sa halos 3,000 manggagawa na nagreklamo mula Abril hanggang Hunyo ngayong taon ayon sa National Labor Relations Commission. Sa ulat ng Financial and Management Division, galing ang mahigit 689 million pesos na Judgment Award sa mga employers na natalo sa kaso o inutusang magbayad ng NLRC para sa monetary claims ng mga manggagawa. Kabilang dito ang mga kaso may kinalaman sa illegal dismissal, kulang sa pasahod, hindi pagbayad ng benepisyo at iba pang paglabag. Iginiit ni NLRC Chairperson Grace Maniquestan na patunay ang pagpapalabas ng milyong-milyong pisong Judgment Award sa dedikasyon ng komisyon na maghatid ng mabilis at makabuluhang hustisya para sa mga nagrereklamong manggagawa. Pinayuhan naman ang mga stakeholder na umiiwas sa mga fixer at ambulance chasers at direktang humingi ng tulong sa National Labor Relations Commission kaugnay sa wastong proseso sa pagpapatupad ng monetary awards. Nanawagan naman ng Department of Labor and Employment na panatilihin ang zero harm o ang pag-iwas sa anumang uri ng sakuna sa mga lugar pagawaan. Kasunod dito ng mga isinagawang Mindanao Occupational Safety and Health Summit ng DOLE at Occupational Safety and Health Network o OSHNET noong 2 at 3 ng Setyembre. Tama ba ako, Asek? OSHNET. Yes, partner. Okay. Ayun.
Pinangunahan ni Labor Undersecretary Benedicto Ernesto Bitonio Jr. ang 2 araw na summit kung saan dumalo ang mga occupational safety and health advocates at industry leaders sa Mindanao. Nagsilbing highlight ng event ang paglagda ng Memorandum of Understanding para pagtibayin ang ugnayan sa pagitan ng mga DOLE Regional Office, OSHNET at Industry Tripartite Council sa Mindanao at isulong ang occupational safety and health sa work environment. Hinikayat naman ni Undersecretary Bitonio ang mga stakeholder na isabuhay ang commitment sa malusog, ligtas at produktibong workplaces para sa kapakanan ng mga manggagawa. Nanatiling malakas ang labor market sa Pilipinas kahit bahagyang nadagdagan ang bilang ng mga Pilipinong unemployed ayon sa nilabas na July Labor Force Survey. Naniniwala si Labor Secretary Bienvenido Laguesma na naapektuhan ang employment rate ng mga pag-ulan, baha at pagguho ng lupa na nagdulot ng pagkasira ng mga infrastructure, partikular na sa Hilagang Luzon. Sa kabilang banda, tumaas ang labor force participation na indikasyon ng malakas na labor supply at patuloy na kumpiyansa sa labor market ng bansa. Iba't ibang oportunidad din ang naitala ng mga sektor tulad ng administrative services, transportation and storage, human health and social work, manufacturing at education. Paigtingin ng DOLE ang mga employment facilitation services nito, kabilang na ang reskilling o upskilling program, gayon din ang partnership ng mga kumpanya at lokal na pamahalaan para sa pagdaraos ng mga job fair. Yan, job fair ang narinig ko na sinabi mo, Asekleng. Babalikan natin ang topic na yan. Bubusisiin natin yan dahil yan talaga ang ating kumbaga ay misyon ngayong araw na ito. Yaman din lamang na may nagbe-birthday na mahalaga at importanteng tao at yan po ang handog niya sa ating lahat. Hindi lang po dun sa talagang nasa workforce na, yung papasok pa lang din po, may paghahanda, di po ba, Asek? Yan po ang importante. Siyempre, nakita naman po natin dapat ang ating mga tumataas, hindi lamang ang numero ng mga nakakakuha ng employment o employment rate, pati ang mga gustong maghanap ng trabaho. Yan po ang ating binabantayan. Kaya nga ho tayo nagdaraos ng mga job fairs para mapagbigyan sila ng pagkakataon makahanap ng trabaho at ma-match natin ang kanilang mga skills sa mga bakante. Yan. Kasi marami sa atin mga kabataan ngayon, parang clueless sila kung ano ang kanilang tatahakin na landas. parang teleserye, yung kanilang tatahakin na career. 'Di ba? Ako nung kakatapos ko ng college, nangopya lang ako kaya ako nakatapos ng college. Hindi ko rin alam kung anong gagawin ko sa buhay ko. So, buti nga ngayon may mga job fair. Pagka sa job fair ba, Asek, may nag-a-advise sa kanila kung ano ang dapat nilang kunin na karera? Maaari rin po, meron po mga career counseling. Andiyan po, iba't iba po, may mga orientation, Siyempre, tinitignan po natin kung ano ba naaangkop sa kanila. At alam nyo po, ma'am, partner, ito pong mga programa po ng DOLE, ito po yung mga pagre-recognize sa importansya ng hindi lang po ng job seekers, pati ng youth dito po sa ating bansa, ang youth employability. Kaya nga po meron tayong mga pinaiigting na mga programa para dito nang sa ganun matulungan po natin ang mga naghahanap o job seekers ng trabaho. Hindi lang po basta makapaghanap sila after graduation, pero binibigyan po natin sila ng kasanayan. Ayan po ang importante para pagdating doon sa kanilang trabaho. Medyo alam na po nila ang pasikot-sikot, di po ba? Hindi na ho bago sa kanila. Tama. Meron na pong skills. Handa sila. Yun ang importante. Yes, Balay ninyo, isang araw, isang job fair dyan, si Asek mismo ang nandoon magbibigay sa inyo ng tamang advice, di ba? Pag may pagkakataon po, ma'am, umiikot po tayo sa mga job fairs. At syempre, nakikita po natin, marami po talaga nagpa-participate at maganda na po yun. At yun nga po, tulad na nabanggit ko dati, ang ating inintay, mga hard on the spot
Yan. On the spot, magkakatrabaho po. Napakaganda po niyan, di ba, ma'am? Totoo naman. Oo, yan ang gusto na. Kasi yung iba, di ba, parang, teka lang, bakit ako mag-aaksaya ng panahon dyan? Hindi naman ako matatanggap. Hindi, ibahin niyo po itong job fair ng Dole. Hired on the spot. Saan ka pa, di ba? So, on the spot. Ito na, magagap na nga kami. Relax lang tayong lahat. Pero, babalik po kami. Saglit lang po itong aming gap. Babalik kami. Dapat bumalik din kayo. Wait lang. Si Doris Bigornia at si Asek Leng Serrano, katuwang ng mga namumuhunan at manggagawang Pilipino sa Aksyon Dole sa DZMM. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM. Lumaki ako sa Cavite and growing up, parang I've always been curious and aware sa nangyayari sa paligid. Sa Radyo Patrol, naka-assign ako sa Malacanang. So, lahat ng activities ng presidente at ng palasyo yung araw-araw kong kino-cover. Naniniwala ako na responsibilidad ko na itawid sa publiko kung ano yung mga ginagawa ng mga opisyal na sila din mismo yung naghala. Christmas is here again! Ho, 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 ho. Heto na ang DZMM Serbisyong Kapamilya. Isang araw na maagang pamaskong hatid ng DZMM Radyo Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradyo. Sama-sama tayong magdiwang sa Ayala Malls Feliz ngayong September 28, 2025. Simula alas 9 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Makipagbanding sa inyong paboritong DZMM anchors. May chance ka pang maranasang mag-report, makipagkwentuhan, makipaglaro at makatanggap ng mga serbisyo sa iba't ibang partner booths natin. First come, first serve po ang serbisyo booths natin, ha? Kaya dalhin ang buong pamilya, barkada at barangay. Agahan ang punta dahil araw mo ito, kapamilya. Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM. Ang DZMM napakahalaga sa amin sa Malabon. Kasi pagka umuulan, bumabaha doon kami nakikinig ng mga balita, kung ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin. DZMM, Radyo Patrol, 6:30. Una sa balita, una sa public service. Serbisyo, impormasyon at tamang aksyon mula sa Department of Labor and Employment. Lahat ng yan ating alamin sa Tatak Dole. Tatak Dole sa DZMM. Nagbabalik po kami dito sa Aksyon Dole sa DZMM. Partner, kamusta? Ayos lang tayo dahil kahit Sabado nagtatrabaho tayo, hindi ba? Siyempre, tuloy-tuloy po ang serbisyo natin, partner. Hindi po nawawala kahit na weekend. Oo. At sino ba partner ang ating panauhin ngayong umaga? Oo, bibigyan natin ng karampatang introduction ang ating kasama ngayon at kaya parelaxin muna natin siya kasi nais nating malaman kung ano nga ba ang kalagayan ng mga manggagawa batay sa Labor Force Survey. Meron palang ganyan. Gayon din ang mga programa ng Dole para sa kabataan. Yan ang sinasabi ko kanina, Asek, partner na papasok pa lang dun sa industriya ng paggawa. Yes. Makakasama po natin live dito po sa studio si OIC Assistant Secretary Patrick Warawan Jr. Tama ba? Patrick Warawan. Napaka-tongue twister lang ng konti. Patrick na lang, di ba? Ang hirap ispelengin. Siya po ay taga-Employment and Human Resource Development Cluster ng Dole. Welcome, sir. Welcome, Asek. Umaga po, Ma'am Doris and Asek Leng. Good morning, Asik Pat. Ayan.
Ikaw mag-unang mag-intro sa kasamaan mo, ikaw oo. magtanong. Ayan, si Yan. Asik Pat ang director at the same time ng ating Bureau of Local Employment. Kaya lahat po ng mga katanungan Oo. na patungkol sa employment, kayang-kaya niya hong sagutin. Kaya nga ho yung mga nanonood at nakikinig, magpadala na po kayo ng mga tanong. Andito na po ang sasagot. Ayan, tama. Siyempre, susundutin niya ni Asek Leng. Asek Patrick, Patriwarawan, di ba? Ano po ba ang mga dapat malaman ng ating mga nasa workforce na at yung papasok pa lang? Gaano kalawak o gaano, meron ba mga pagkukulang na dapat punuan pa ang DOLE at paano ito pinupunan ng DOLE? Yes po, Ma'am Doris. Unang-una po, no, ang Department of Labor and Employment po ay nag-monitor ng nilalabas po ng Philippine Statistics Authority ng mga datos na tinatawag nating Labor Force Survey Result. At sa buwan po ng Hulyo, makikita po natin, no, na bahagyang bumaba ang bilang ng mga individual na may trabaho. At alam natin na may kinalaman ito doon sa naranasan nating mga weather disruptions noong pong July. Kasama na po dyan yung dalawang typhoon, tropical cyclones, pati yung southwest monsoon or habagat na nagdulot po na nabanggit nga po ni Asik Leng kanina po, no, ng pagbaha at pagsuspinde ng mga trabaho at ng klase na nakaapekto naman po sa kabuhayan ng ating mga manggagawa. Asik Pat, meron ba tayong numero ng mga unemployed at underemployed? At paano naman natin ito anong ginagawa natin para pataasin ang mga numerong ito? Yes po, Asik Leng, batay po sa inilabas ng PSA na July 2025 report po, ang unemployed po ay tumaas po mula 2.3 million to 2.5 million. At ang underemployed naman po ay tumaas po mula 5.7 million to 6.8 million. At naiintindihan natin na ang mga datos na ito ay nagsisilbing gabay, indikasyon sa atin kung ano po ang dapat nating gawin in terms of implementing yung programa po ng Department of Labor and Employment. Pagka nakarinig ka niyan, partner, ng mga ganyang kadaming datos, ganyang mga figures, parang nakakakaba. Ito yung unemployed, ito yung underemployed, yung mga ganyan. Yung underemployed, yung tinatawag ninyo sa DOLE na mismatch. Pakipaliwanag nga, Asek, ano ba yung mismatch na yan? Yung mismatch, yan po yung mga, kumbaga kailangan po ng mga kadagdagan pagsasanay para po ang manggagawa ma-match natin sa tamang trabaho. Paminsan po kasi may graduate ng isang kurso hindi naman po yun ang kanyang ginagawa. Ang maganda po ma-match po natin para may satisfaction po sila sa kanilang trabaho. Baka gusto rin pong dagdagan ni Asik Pat. Tama po si Asik Leng po, no. Isa po yan sa tinututukan natin ngayon, yung tinatawag nating konsepto ng mismatch. Pero hindi lamang po ito yung mismatch na karaniwan nating naririnig, yung job skills mismatch. Ngayon po, nire-recognize natin marami ng klase ng mga mismatches po, katulad po ng geographic mismatch. Maaring nagsagawa tayo ng job fair dito sa NCR, pero ang trabaho po pala ay sa 4A or sa Region 3, mga karatig na rehiyon. Maari din pong merong education or expectation mismatch na nararanasan natin ngayon sa pagpasok po ng mga Gen Zs po natin. Kaya po iba po yung expectations na inaasahan nila sa pagpasok nila sa workplace. So ito pong mga mismatches po na ito ang binabantayan po ng Department of Labor and Employment. Paano ang konkreto na ginagawa ng DOLE para nga hindi maging malala yung mismatch na yan? Yes, Ma'am Doris, kanina po nababanggit nyo na sa simula po ng programa yung paggagabay natin sa ating mga youth workforce po, no? May kinalaman po dyan yung Career Development Support Program. Ang Career Development Support Program po ay nagbibigay po ng mga serbisyo na banggit po ni Asik Leng po kanina, no? Yung career counseling, vocational counseling at employment counseling na naghahanda po sa ating mga tinatawag nating new entrants o first-time job seekers po, no? Kahit po yung mga estudyante pa lang, binibigyan na po natin ng career development services para po gabayan sila ano yung mga in-demand na trabaho ngayon. Saang mga career path dapat sila tumungo at ano yung mga inaasahang bakanteng trabahong mapapasukan nila kapag sila po ay nagtapos ng pag-aaral. So, ganun palang ginagawa ninyo, Asik Leng? Yes, partner. At bukod doon, Asik Pat, ano bang mga pagsasanay o training na nabibigay natin? Ito po ba technical training lamang? O kasama ba dyan ang tawag natin core or soft skills? Sige nga. Yes po, Asik Leng, tama po yung tanong na yan, no?
palagi po nating naririnig sa ating mga partner employers na yung hinahanap nila sa mga job seekers natin ngayon ay yung gap sa tinatawag nating soft and core skills, no? Malaking bagay po talaga. Ano yun, Sek? Ito po yung mga halimbawa po, critical thinking, problem solving, time management, teamwork, or relations with the workplace. Kasama dyan, Asik Pat, ng pakikisama, tama ba? Yes po, Asik, importante Pasok po din yan. yun? Opo, yes. Pakikisama? Importante rin yun? Opo, importante po yan, no? Dahil ito po yung tumutulong sa mga workforce natin na manatili yung employment retention po sa kanilang mga kumpanya at na nagbi-build ng mga relationships na kadalasan ay lumalampas pa kahit na sila ay lumipat na sa ibang kumpanya, ay nandoon pa rin yung relationship po na iyon. So ibig sabihin, Asik Pat, partner, hindi ka lang dapat magaling sa saklaw ng iyong ginagawa. Dapat magaling ka rin makisama. Kasama pala yan. Tama po, Asik. Kala ko noon kanya-kanya na lang tayo, labo-labo na lang hindi tayo. Hindi mo basta-basta partner. Kasama, pakikisama. Pakikisama. Yan ang core and soft importante skills na din pala. tinatawag po. Pero bago yung pakikisama, kanina nag-uusap kami ni Asik Leng, Asik Patrick. Ikaw yung nagtanong sa akin na medyo may kulang pa rin doon sa kaalaman kung kunyari magkakaroon ng job fair, magkakaroon ng kung ano-ano na tulong para sa mga manggagawa, hindi alam kung anong first step na gagawin, tama ba? Yes, partner. Siguro matanong na lang po natin, partner, si Asik Pat, ano ba ang mga programa ng kagawaran na makakatulong sa ating mga job seekers? Opo, salamat, Asik Leng. Katulad po ng nabanggit po natin kanina, no, yung mga kababayan po natin ay tumutungo po sa ating mga Public Employment Service Offices para po maghanap ng trabaho, o kundi naman pagka nakita po ng PESO staff or PESO manager natin na may kakulangan sa skills or may opportunity na pwede silang pumasok sa mga programa natin, ino-offer po natin yung tinatawag nating mga Youth Employability Programs. So kasama po sa ating mga Youth Employability Programs yung Special Program for Employment of Students, Government Internship Program, at Job Start Philippines Program. Yan. Anong unang gagawin? Saan sila pupunta? Ano ang dadalhin? Ano ba requirements? Ano ang qualification? Paano? Sino ang pwedeng mag-participate? Ayan. Yes po, Ma'am Doris, Asik Leng. Para po sa Special Program for Employment of Students, no, yung una pong tinitignan natin dyan para sa mga kababayan nating out-of-school youth, no, ang layunin po ng SPES ay maibalik sila sa pag-aaral at makatapos po sila sa pag-aaral. At sa pamamagitan po ng SPES, nabibigyan sila ng engagement sa isang partner employer at nabibigyan sila ng allowance, no, or sweldo na nagagamit nilang pantustos, pandagdag sa panggastos po nila sa kanilang pag-aaral. Ito pong Special Program for Employment of Students, ilang araw yan, Asik Pat? Yes po, batay po sa rules po natin, no, yung implementation po niyan ay nagsisimula mula 20 days hanggang 78 days. No? So, meron po tayo mga partner employers po diyan, maaring sila ay nasa public sector or private sector. At sa simula po ng taon, nagkakaroon po ng tinatawag nating pledging, no? Kapag may mga partner companies po na naghahanap ng mga additional workforce, SPES po ang nakakatulong po sa pagdadagdag po ng workforce po na yan. Partner, nabanggit po ni Asik Pat na meron tayong partner employers. Yan. Kasi lagi po natin natatanong paano ba mag-participate ang ating mga youth, mga job seekers. Paano naman po paano pwede mag-participate ang ating mga partner employers? Yan. Yes po, Asik Leng, Ma'am Doris, no. Sa simula po ng taon, nagkakaroon po ng mga employer orientation ang mga regional offices po natin. Dito po sa session na ito kung saan iniimbita ng ating mga regional offices ang mga employers, ipinapakita natin ano yung mga programang maaari nilang salihan, katulad po ng SPES, katulad po ng Job Start, at pati na rin po yung taunang job fair po na isinasagawa po natin. So, dito po sa employer orientation, nagkakaroon ng kaalaman ng ating mga private sector companies na maaari silang mag-avail ng SPES, no? Maaari silang kumuha ng dagdag na workforce nila sa pamamagitan po ng mga programang ito. Ayan. Pagka pumasok ng SPES, mayroon ba yung allowance? Ayan. Meron bang ibibigay na Yan ang allowance? importante, partner, para sa ating mga... Kasi pamasahe papunta doon sa lugar kung saan sila magsasanay, tsaka pangkain nila. Yun ang unang iisipin, hindi ba? Kaya meron bang ipoprovide na gano'n, Asek? Yes po, para po sa SPES, no, meron po yung
allowance po na binibigay or pasweldo sa ating mga SPES beneficiaries, at ito po ay yung minimum wage rate sa rehiyon kung saan sila na-deploy, no? Pero sa implementasyon po ng SPES, may hatian po yan, no? Ayan. Ang ating participating employer po ay 60% ang kanyang sinoshoulder, at ang DOLE naman po ay sinasubsidize yung 40% ng Ayan. sweldo. Yan po ang mahalaga, partner, kasi may Oo subsidy. So, ibig sabihin, hindi aakuin lahat ng employer. Kasi meron pong manggagaling sa Department of Labor and Employment. Opo, malaking bagay po ito talaga sa ating mga employers dahil nakakatulong na tayong dumagdag sa kanilang workforce at nakakatulong pa tayo sa cost po na pagdagdag ng kanilang workforce. Paano nyo ininganyo yung mga partner ninyo na employers na maayos na programa ito, subukan ninyo, para nga sabi mo nga ASEC, para makatulong sa workforce nila. Ano yung pinaka, kumbaga, ay sinusundot ninyo na punto para sa kanila na tama itong programa na ito? Ma'am Doris, ASEC Leng, yung implementasyon po natin ng SPES, no, pag tinignan natin sa nakalipas na mga taon, marami na po tayong mga naging success stories. At ang nakikita nating, naririnig nating feedback po ng mga participating employers po natin ay nakakatulong sa paghahanda ng mga workforce na karaniwan dumadaan sa probationary status po, no, sa regular na employment. Pero dito po sa programang ito, nababawasan na po yung stage po na yon at na-onboard po agad yung kanilang bagong pasok ng mga employees at mabilis pong nakakapag-contribute sa kanilang kumpanya. At nasabi ko nga po kanina, no, yung iba po nating mga SPES beneficiaries ngayon ay mga managers na sa ibang mga branches ng mga partner employers po natin. Yung iba po ay nakapagtapos na rin at nakakuha pa ng abogasya. Meron bang pagkakataon, ASEC Pat, na paggaling mo dun sa programa nating SPES, nagtutuloy sila dun sa mga employers kung saan sila nakapag training? Yan, oo. Yes po, ASEC Leng, Ma'am Doris, isa po yan sa binabantayan din po ng Bureau of Local Employment, yung placement rate po, no? Sa lahat po ng mga programa natin, palagi natin tinitignan kung nape-place ba, naha-hire ba ng kumpanya yung pong beneficiary natin. At importante po ito dahil ang layunin po ng mga programa po ng DOLE ay magkaroon po ng trabaho ang ating mga kababayan. Pero paano nyo, ASEC Leng, ASEC Patri, paano ninyo, kumbaga, iniengganyo yung mga pumasok sa programa na yan na magtuloy-tuloy? Kasi yung iba, sige, mag-training ako, tapos tatama rin. Yes, Ma'am Doris, ASEC Leng, no, na nakikita po natin yan, no, lalo na sa mga tinatawag nating Gen Zs na workforce po natin, no, na mabilis yung turnover po, no. Kaya po palagi nating sinasabi o binabantayan, no, kapag nagkakaroon ng turnover, sinisiguro natin na yung mga nawawala po sa programa ay naibabalik sa pamamagitan ng mga pesos po natin. Ang pesos po talaga ang nagbabantay, ang nagmomonitor dito sa mga kabataang ito at nagsisiguro na hindi man nila matapos yung programa, kung ito po ay SPES o GIP o JobStart, ay mabigyan sila ng employment facilitation at maitawid po sila sa trabaho. ASEC Pat, nabanggit mo ang peso. Ano ba itong tinatawag mong peso? Yes po, ang Public Employment Service Office po o PESO ay ang mga katuwang po. Akala ko peso, sis. Pera. Akala ko cash. So, Public Employment Service Offices po. Ito po yung katuwang ng Department of Labor and Employment po sa pag-iimplementa po ng mga programa ng kagawaran sa munisipyo, syudad at probinsya. So, iba-ibang levels po ito. Doon po sila sa bawat munisipyo, syudad, meron po yan. Tama yes po, ASEC. Okay. Pero pag ganyan na, hindi naman ako nagre-reklamo kasi kailangan naman natin talaga ang mga proyekto na ganyan, mga programa na yan. Hindi kaya parang na-overload naman yung ating mga manggagawa na, teka lang, na-overwhelm sila doon sa dami ng programa. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Hindi ko alam kung alin ang tatahakin ko. Ayan, Ma'am Doris, ASEC Leng, sa bagay po na yan, dyan po pumapasok yung nabanggit ko kanina na career development support. No? Sa menu ng mga programang mayroon po ang Department of Labor and Employment. Ang ating mga PESO managers po ang nagagabay sa kanila. Kunwari po sa career counseling, nakita natin na yung job seeker ay hindi pa klaro sa kanyang tutunguhing career path. No? So magbibigay po siya ng labor market information, ano yung mga in-demand, ano yung mga hard to fill na mga pwede niyang puntahan. Kung meron naman po siya nakikitang skills gap, kakulangan sa competence
Philippines, SIA po niya, no? Doon po niya na ibibigay yung mga skills development, mga TESDA programs po. At meron din pong employment counseling. Kung nakita natin na employed na siya, naghahanap siya ng trabaho, gusto niyang lumipat sa ibang career path, yung employment counseling po ay nagbibigay sa ating mga kababayan ng impormasyon kung ano yung dapat ihanda nila, paano gumawa ng resume, ano ang dapat gawin kapag ini-interview. So ito po lahat ginagawa ng ating mga PESO staff and managers para matulungan po yung mga kababayan natin naghahanap ng trabaho. May ganyan rin pagsasanay, partner, para tulong sa ating mga job seekers, para alam nila kung ano kanilang gagawin. Ano? Yes po, Asek. Maswerte pala yung mga naghahanap ng trabaho ngayon. Kasi noon ako wala Kanya-kanya. Bahala ka na. Bahala na si Batman, di ba? Kung ikaw ay saswertehin o kung ikaw ay makakapag-impress talaga dun sa future employer mo at ikaw ay kukunin. Ay, buti ngayon merong naggagabay. May guidance po sa ating mga programa. Tayo noon wala. Bahala na nga si Batman. Pero dahil nga nagkakaroon ng partnership ang DOLE at ang mga private sectors, tuloy-tuloy yan at maigi para sa ating mga naghahanap ng trabaho. Pero ang tanong ko pa rin, Asek Leng, Asek Patrick, paano kung ang gusto nila ay mag-abroad ako? Ano ang dapat kong gawin? Saan akong programa dapat pumunta para ako ay masanay at magkaroon ng tama? Yun kasi yung mga ibang kababayan natin kaya nagkakaroon ng konting pariwara dahil hindi sila handa, di ba? Yes, Ma'am Doris, Asek Leng, na monitor po natin yan, nakikita natin yung mga kababayan nating nais magtrabaho sa ibang bansa po, no? At muli po, ito po ay sa pamamagitan ng ating mga pesos. Pag lumalapit po sila sa mga pesos, kadalasan ang mga opportunities ay local employment. Pero meron pa rin po mga overseas employment. Nakikita rin po natin ito sa mga job fair activities na sinasagawa natin, na may mga datos ng overseas employment opportunities. At sa ganitong paraan, sa pamamagitan ng peso, nasisiguro natin na yung mga pupuntahan nilang recruitment agencies ay lehitimo at ligtas para sa ating mga kababayan. Yun. Nakikita mo ba yan, Asek? Yung mga medyo hindi nagiging saliwa ang takbo dahil hindi nga tama ang paghahanda. Ibabalik lang ho natin sila with the proper guidance, mabibigyan natin sila ng oportunidad, no? Makahanap rin ng kanilang trabaho. Ma'am, aside from that, partner, itong pinag-uusapan po natin, SPES. Asik Pat, meron pa ba tayong mga ibang programa patungkol sa youth employability? Yes po, Asik Leng, Ma'am Doris, meron po tayong government internship program. So pagkatapos po ng SPES na ang layunin ay makatapos sa pag-aaral, pag nakapagtapos na po sa pag-aaral, ang ating po mga kabataan ay maaari pong mag-avail naman ng government internship program para sa public sector o sa private sector naman, job start program po. Kasama nyo dyan ang CSE, Commission on Civil Service? Hindi lang po CSE, no? Lahat po ng national government agencies ay partner po natin sa pag-implementa po ng government internship program. Kumbaga sa kaninang binabanggit natin na programa SPES, ang employer partner natin maaring government at private. Ngayon po, tama ho ba, dito sa GIP, government naman ang partner ng kagawaran para maisulong itong programa? Yes po, Asek. Actually, kasama po ng national government agencies, partner din po natin din yung mga local government, even yung mga state universities and colleges. So yan po nagiging partner natin kung saan nade-deploy yung mga interns po natin para po makakuha ng experience kung paano magtrabaho sa isang government office. May qualification ba na kailangan yan para makasali ang isang job seeker? Yes po. Para po sa GIP naman po, ang ating qualifications ay dapat po 18 to 30 years old at least po ay nakakapagtapos ng junior high school. So, sa pamamagitan po nito na o-open natin yung opportunity sa mga kababayan nating hindi nakapagtapos pero nasa 18 years old na po at wala pang nakukuhang work experience, maaari po silang kumuha ng GIP para magkaroon po ng work experience. Gaano katagal naman ang pagsasanay o trabaho ng mga nakapasok sa ating GIP? Kasi magkano ba ang binibigay sa kanila? Siyempre, yan ang importante, partner. Tama. Yes po, Asik Leng, Ma'am Doris. Sa GIP po, umaabot po tayo ng 3 buwan hanggang 6 na buwan o maaari pang i-renew ng 6 na buwan pa. Kaya po, ang maximum po talaga nito ay 1 taon. Sa loob ng 1 taon, maaari pong maging intern ang isang job seeker po.
Pero parang mayroon na kayo nakakalimutan ng sektor eh. Siyempre, mga katropa pips ko na mga seniors. Meron ba para sa seniors na programa ang DOLE? Yung mga seniors na kaya pa, pwede pa namang magtrabaho? Meron po mga specific programs para sa ating mga senior citizens, no? Katunayan, yung mga regional offices po natin ay may partnership sa mga private sector companies natin kung saan targeted po ng mga senior citizens talaga ang kanilang ini-engage or binibigyan ng opportunity, at nalalaman natin to, for example, sa mga malls, sa mga restaurants, nakikita natin kung saan yung mga bumabati or gumigreet sa atin na yung mga senior citizens po natin na nabibigyan pa ng oportunidad para makapagtrabaho at makakontribute po. Ayan. So, Ate Kleng, ang DOLE, paano ninyo bibigyan ng tamang impormasyon? Saan sila pupunta? Saan pwede silang tumawag o ganyan? Yan ang actually napaka-importante po niyang information dissemination, ano? Asikpat, paano mga ba? Yes po, parte po yan ng trabaho mandato po ng Bureau of Local Employment, yung tinatawag nating labor market information, at nakukuha po natin ito sa pamamagitan ng paglapit natin sa ating mga peso managers, even sa DOLE regional offices, para malaman po natin ano yung mga bakanteng trabaho, ano yung mga latest na employment opportunities, pati po ang schedule ng mga job fair sites po natin kada buwan. Ayun. Partner, May hirit ka? May hirit lang Ayan, ako. go. Meron pa yata tayo isa pang programa patungkol sa Youth Employability Program. Ano ba ito, Asikpat? Yes po, yung huli po yung Job Start Philippines ayan. program. At dito naman po sa programang ito ay patungo po sa private sector naman po. So nabanggit po ni Asik Leng kanina sa SPES, maaring government or private sector, at pag nakatapos po sa pag-aaral sa GIP, patungo po siya sa public sector. Pero dito po sa path po na ito, ang kapartner po natin ay private sector naman po. Ano naman ang proseso natin dyan, Asikpat? So yung mga job seekers po natin na tinatawag nating youth NEET, not in employment, not in education, not in training. Ito po yung mga bagong graduate, no? So pagkatapos ng kanilang graduation, sila ay youth NEET na. At sa puntong pong ito, importante na makuha sila ng ating mga pesos para maibigay yung opportunity na job start at makatulong po sa school to work transition. Ito pong programa ay nagpapabilis dito sa transition na ito sa pagsisiguro na merong qualifications at fit to work yung ating mga kabataan. At meron ba yung Asikpat phases? Paano ba? Yes po, Asek. Yes. Ang Job Start Philippines program po ay may 3 pong stages, no? Ang unang stage po niya ay soft and core skills training na 10 araw, kung saan binibuild yung soft skills ng ating mga kabataan sa pamamagitan ng mga pesos po natin. At sunod po ay ang technical training na umaabot ng 2 hanggang 3 buwan, at pinakahuli po ang internship stage na umaabot din po ng 3 buwan. Importante talaga, partner, ang tinatawag ng core at soft skills, kasama po yan sa programang Job Start. Kaya nga yung ating mga nakikinig at nanonood sa atin ngayon dito sa ating programa, kahit habang naggagawa kayo ng almusal nyo o nagwawalis-walis kayo dyan, paiintindihin po namin sa inyo kung ano ang dapat gawin. Nang sa ganon ay maging tama ang pagsuong ninyo sa ating workforce na tinatawag. At sa atin nga pong pagbabalik, sasagutin natin ang mga ipinadala ninyong mga mensahe o katanungan. Huwag po kayong mahihiya dahil andyan 2 Asik po ang sasagot niyan, di ba? Kasama na rin po natin dyan si Asik Leng, Asik Patrick Patriwarawan. Pagbabalik pa rin po ang Aksyon DOLE sa DZMM. Lakas ng manggagawa, lakas ng bansa. Sa programang Bida ang Bawat Pilipino, ito ang Aksyon DOLE sa DZMM. Yung dalawa, sir, yung inyo pong binigay. Tapos ito po, Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang... Since high school sa Samar, na gusto ko rin maging reporter. Kasi marami na akong na-cover na national issues malalaki. Alice Go, Kibuloy, Mary Jane Veloso, DOJ, Comelec. Pero yung hindi ko makalimutan yung sa Caloocan City, pinatakbo ako ni Kabayan doon kasi may halos 1 taong tulay na hindi na binubuksan. Na-interview ko yung mismong negosyante doon na dahil sarado yung tulay, apektado yung negosyo, pati yung mga residente kasi kailangan pa nila mag-commute. Pero dahil nga nakapag-report tayo, nakapag-reach out tayo doon sa LGU, sa barangay, kahit pa paano, natugunan naman yung problema nila. Simple lang, pero kapaki-pakinabang naman. Bukod sa una sa balita, una sa public service, makatitiyak po kayo na
yung mga balita namin inilalabas ay kumpirmado at sigurado. Mula Luzon, Visayas at Mindanao. Oportunidad sa trabaho, pagpapaunlad ng hanap buhay, sagot ka ng DOLE. Ano na nga po ba mga kaganapan sa handog ng Pangulo 2025 Serbisyo Fair? Siyempre, kusali din ang DOLE sa pag-celebrate ng ating special na araw na to, na birthday ng ating Pangulo. Tuloy-tuloy pa rin ang mga activities natin sa DOLE sa pamamagitan ng handog ng Pangulo Serbisyo Fair, partner. Samantala, narito ang mensahe ni Secretary Benny Laguesma mula sa Sorsogon. Nandyan po siya ngayon. Nagme-mensahe ang Secretary. Sige. Gusto niyang ipaabot ang kanyang mainit na pagbati at taus-pusong pasasalamat sa inyong lahat sa patuloy na pagsuporta at pagtangkilik sa kanyang administrasyon. At lagi po niyang sinasabi na tayo sa national government, dapat tayo ay laging bumababa. Nagpapaabot tayo ng serbisyo sa ating mga kababayan, lalo na medyo nasa malayong lugar. Kaya nga po sa araw na ito, pinapaalala rin niya sa amin na tayo ay maglingkod, na ito po ay tapat sa ating puso at sapat ang ating itong pinagkakaloob na tulong, at tayo po ay mapalad na maging bahagi ng kanyang administrasyon. Dapat po ay patuloy na magsikap para sa kapakanan ng bawat Pilipino. Kaya nga po, nabanggit kanina ni Congressman Bowo, nationwide po ang ginagawa, malawakan sa lahat ng mga lugar, simultaneous ang aming mga ginagawa, pagbibigay ng mga serbisyo. At gusto ko pong ibahagi. Ayan, so, partner, ano? Ang galing, bumababa at pinapaabot ang serbisyo. Kaya po importante. Tama yun. Kasi lalo pa at Sabado ngayon, Sabado. Di ba maraming opisina ng pamahalaan ay walang pasok. Pero ngayong araw na to, dahil nga espesyal, nakabukas at mayroon pa rin gumagawa ng trabaho. Kagaya nga ng DOLE, tuloy-tuloy pa rin naman ito. Oo. Talagang kailangan gawin naman yan kasi ang dami pong nangangailangan di ba? Yes, partner. Nakikita mo yan, di ba, Asek? Opo, partner. Nakikita ho natin yan. Kaya, ayan. Ayan, okay. Pero yung mga katanungan na pumasok na, na kay Asek Ling, siya ang magbabasa niyan. At dalawa pong Asek ang sasagot niya ngayon para sa ating... Yes, partner, sasagutin po natin yan. Sige. So, narito ang ilang mga mensahe mula sa ating mga netizens. Una ho, bakit po may mga age limit? Age limit pa rin sa mga ina-applyan kahit sales lady o service crew? Di ba po mayroon tayong anti-age discrimination law? Paano nga yun? Patuloy po yung pagmamonitor natin sa implementasyon po ng tinatawag nating Anti-Age Discrimination Act, Republic Act No. 10911, na nagbabawal po sa mga employers na magtakda ng age limit sa pag-apply po ng trabaho. Ito po ay parte ng advokasya natin na sinusulong natin katuwang ang ating mga pesos po. So, hindi pwede na merong age limit? Okay. Of course, ito ay parte ng ating policy direction po na pag-expand ng access sa employment opportunities sa lahat po ng miyembro po ng labor force. Yes po, Asek. Dapat based on merits. Based on the merits yan, partner. Paano kung may lumabag? Sabi, hindi ka pwede, Doris. Overage ka na. Paano? Ang batas ho yata, meron pong fines at penalties na pinapataw sa mga lumalabag. Tama ba yun, Asikpat? Kaya ho, yung mga lalabag dyan, lagot ho kayo. Bawal ho yan. Tama. Ito naman, isa pang katanungan, paano daw mag-file ng complaint sa employer? Mapapabilis po ba yung pag-submit ng reklamo? Opo, ang ginagawa po natin dyan, Ma'am Doris, Asek Ling, ay importante po na mayroon po tayong kopya ng job post na yon na nagsasabing may age limit sa kanilang vacancy. Ito pong kopya na to ay binibigay natin sa regional office, sa ating pong tanggapan, at sa namang ini-inspect po ng ating mga inspectors para ma-validate po itong nakitang posting po. Ayan. Pero kung kunyari nag-post, na-receive, actionan ba?
Opo, parte po ito nung inspection natin no, na kapag nagkaroon ng findings ang ating inspection report ay nandun po ang recommendation na siguruhin dapat ng kumpanya na mag-comply po doon sa Anti-Age Discrimination Act. Yes. Ayun. Oo. Asek, go! Okay. Meron pa. Mula kay Lily Soliva, good AM po, yung dalawang apo ko, 2 to 3 years nang graduate sa college pero nahihirapan po na makahanap ng work. Yung isa, hospitality management, yung isa, animation education. Mismatch po kaya ito? Ano po kaya ang dapat gawin? Yan, Asik Pat. Yeah. Yes po, Asik Leng, Ma'am Doris, yung ating pong paalala sa ating mga kababayan sa mga ganitong katanungan ay kumonsulta po sa ating mga peso manager. Sa pamamagitan po ng career development support, mabibigyan po sila ng tamang impormasyon kung ano yung available po na opportunities sa kanila, kung kailangan man nila ng certification o training mula sa TESDA o kailangan nilang maghanda sa pamamagitan ng pag-update ng resume nila, baka po may hindi lang naha-highlight na qualifications nila na tugma naman sa pangangailangan ng employers. Ito po yung mga dapat pong bantayan po ng ating mga kababayan. Tama. Yung iba rin kasi, Asek Leng, Asek Pat, parang mainipin. Di ba? Parang pagka-graduate ko, dapat ito, nakapasok na ako sa ganito. Kaya kapag nagkaroon ng mismatch, nagkakaroon sila ngayon ng konting, hindi naiengganyo. Kaya ang ano nila, sige na nga, pumasok na lang ako sa ganito. Diba? So doon lalo nagiging masama yung mismatch, tama? Oo. Kasama ba yan, Asik Pat, sa tinatawag nating core and soft skills na dapat may patience? Kasama po yan sa paghahanap nila ng trabaho. Tama ba yan? Yes po, Asik Pat? Asik. Tama po, Asik Leng, Ma'am Doris. Isa po yan sa nabagit natin kanina na yung expectation mismatch. Importante na yung mga job seekers natin ay alam kung ano yung mga makukuha nilang benefits or kung ano yung mga arrangements na makukuha nila dito sa papasukin nilang trabaho. Kaya po importante talaga yung labor market information sa kanila. Kaya magtyaga-tyaga lang, partner, ano, at Tyaga makakahanap talaga rin sila ng trabaho. Dagdagan ko lang, partner, na sabi ni Asik Pat kanina, maaaring pumunta sa mga peso offices. Pero syempre, open rin po ang mga opisina ng DOLE. Nandiyan po ang ating regional offices, provincial at field offices, kung saan po pinakamalapit sa kanila. Pero pwede ba yan online? Yes po, Ma'am Doris, Asik Leng, meron po tayong online job matching portal, ang fieldjobnet.gov.ph. Maaari po nilang bisitahin ito, mag-create po ng account at makita ang mga latest na available vacancies po. Mag-antabay kayo ng mga job fair? Naka-mic ako. Yan. Ayan, naririnig nyo na ako. Mic test! Ano na nga siya? Nasaan na nga ba ako? Parte importante yung sinasabi ni Asik Pat na PhilJobNet, especially sa mga Gen Z ngayon na kayang maghanap ng trabaho at the click of their hands sa kanilang, through their cellphones. Makikita na po yan. Correct. Oo. Actually po, ang PhilJobNet po ngayon ay kabilang na po sa eGov app ng ating pamahalaan at maaari niyo pong bisitahin doon po sa jobs portal or section po ng eGov para po makuha ang latest na mga vacancies po sa ating PhilJobNet. Ayan. Alam mo, napakaraming katanungan. Kulang ang 30 oras bago natin masagot lahat yan. Pero siyempre, dito pa rin ang ating programa para sagutin ang mga katanungan ninyo. Siguro sa susunod na programa natin, agahan nyo yung mga katanungan ninyo para bakit naman ako nag-uutos sa ating mga nakatagapanood? Pero yun na nga, dapat yan ay meron na kayong idea kung ano yung gusto ninyong masagot agad. Ang isa lang naman talaga ang katanungan, paano ako magkakaroon ng tamang trabaho, hindi po ba? Yes. At habang yan ay nagtatanong tayo, nagmumuni-muni tayo kung anong dapat nating itanong para sa susunod na yan na episode natin. Kamustahin po natin, ano pa po ba yung iba't ibang activities sa handog ng Pangulo 2025? Ayan, partner, meron po tayong job fairs, awarding of livelihood assistance, yung tupad po, meron din GIP at SPES, yung napag-usapan kanina, mga payout, at nandyan rin po ang kadiwa ng Pangulo. Kaya lahat po ng serbisyo na may handog, binababa po natin ngayong araw na to dahil special nga ang ating araw. Handog ng Pangulo. Kasama po, partner, yes. Kasi siyempre, bigas yan. Yes, oo. Bigas yan, di ba? Kasama pala ang kadiwa. So pagka ganyan na may birthday, may bigas,
dapat may papansit din. Hihintayin na lang natin yung partner. Baka sakali. Kaya nga po, happy birthday ulit. Happy birthday ang ating mahal na Pangulo. At syempre po, thank you po sa ating ASEC Patrick Patiwarawan na tama ba? Okay. Salamat, sinamahan tayo ngayong araw na ito dahil ang dami rin nating nalaman, lalo na nga doon sa mga bago, yung gustong pumasok sa ating workforce. Yan. At dyan po nagtatapos ang makabuluhang umaga ng aksyon Dole sa DZMM, mga balita, aksyon at serbisyo para sa bawat Pilipino. Sa inyong iba pang mga katanungan, tumawag po kayo sa Dole Hotline 1349 o mag-message sa hotline 1349 at dole.gov.ph or Dole Facebook Messenger. Iniimbitahan din namin kayo na i-follow ang aming social media accounts na makikita nyo sa inyong mga screen para lagi po kayong updated sa mga programa ng Dole. Tuloy-tuloy lang po ang ating pagtutulungan para sa isang matapat at maunlad na bagong Pilipinas. Maraming salamat po sa lahat ng tumutok at nakisama sa atin ngayong umaga. Mga kapamilya at kaserbisyo, kita-kits tayo ulit sa susunod na Sabado. In the meantime, dahil marami pong proyekto ang Dole sa araw na ito, pwede ba sila mag-live stream or pumunta sa website ninyo para makita kung ano pa yung mga si Secretary Benny, baka kung saan-saan na umiikot yan. Yes, ma'am. Updated po yan. Makikita naman po sa ating Facebook. Ayan, okay. Kaya nga, Saktamundo. Sa Dole, mabilis at tapat na serbisyo. Ay, sorry, ako ba yan? Maasahan ng bawat Pilipino. Iyan ang gusto ko sa iyo at sinasagot ay sinasalumo ko. Lahat tayo kailangan ng tulong-tulong. Tulong-tulong. Yes, okay. Partner. So babay na raw tayo. Maraming salamat po. Thank you. Asek Len, Asek Pat. Napakasaya nitong araw natin ngayon. Thank you. Ay, meron pang humahabol si Tita Winnie Cordero. Tita Winnie! Sunod na po si Tita Winnie. Ayan. Bye-bye. Salamat po. See you again. Doris Bigornia.